Do alam na natin to lahat. Sagot kayo para maganda. May communication. Eme. So, sa circle guys, so part siya ng conic. Apat sila. Ito yung una. So, lagay natin yung standard form para hindi makalimutan. So, ano ba yung standard form ng circle? So, meron tayong x minus h squared plus y minus k squared equals r squared, diba? So, kapag yan guys is wala sa origin yung center, ibig sabihin, yung center natin is naka-form siya ng HK. Pero sinasabi ko rin dati na kapag wala naman tong H tsaka K, nasa origin yung center. So, ngayon, alam na natin, meron tayo number 1. So, let's say meron tayo number 1 na x minus 3 squared plus y plus 5 squared equals 49. So, pinapahanap is yung center pati yung radius. So, ano yung center neto? Pati yung radius. Pero kung matagal ka nanonood sa live ko, minimental na lang natin to actually. Pero kung hindi, matutunan mo to ngayon kung paano ginagawa. So, yung center guys, sabi natin meron tayong HK. So, galing dito, titig method pwede yun eh. So, meron daw 3 tsaka negative 5. That's correct. So, para sa center, kapartner lagi yun ng x, yung h, then yung k sa y. Kapag minus 3, magiging plus 3 or positive 3. Kapag plus 5 naman, or positive, yung k natin magiging negative. So, ano lang siya, parang i-interchange mo lang yung sign. And for the radius naman, so di ba naka r squared to? So, equate mo lang yun. So, kung meron kang r squared, equate mo yun sa 49. Then, square root mo siya both side. Makukuha natin yung value ng r, which is 7. So, ibig sabihin meron tayong center, tsaka radius. Ano siya ginagawa? Gets? Madali lang kasi pinapahanap lang naman yung center tsaka radius. So, next tayo, number 2. So, what if ganito naman yung given? Like, meron tayong center na nasa negative 2, 4. Tapos, meron tayong radius na equals sa 5. So, ano ngayon ang standard equation ng circle natin? So, ano ngayon ang standard form nito? Standard equation. So, ito pwede rin ma-mental. Kasi kaya mo na ito i-mental. Ito kaya na rin. Diba? So, that's correct. Galing mo boy ah. Talented ka talaga. So, ibig sabihin guys, kung meron tayong HK, tulad dito kanina. So, partner mo lang yung minus 2 sa x. Pero kapag minus, diba sabi natin magiging plus. So, magiging plus to siya. Squared mo lang. Plus, yung y naman, yung sa k. So, kung plus 4, magiging minus 4. Squared mo lang din. Then, yung radius natin di siya 5. Kasi, naka r squared siya, diba? So, ang given yung r mo is 5. So, magiging 5 squared. Which is 25. So, that's correct. Okay lang yan. Content is the key. Basta may nanonood. Oo. Content nga ang habol. Pag may nanood na marami, di thank you. Pag konti, thank you pa rin. So, meron tayo number 3. So, let's say naman meron tayong x squared plus y squared minus 6x plus 8y minus 11 equals 0. So, ito naman guys, naka general form. Then,
kunin natin yung standard form niya. So, paano mo to gagawin? So, kung familiar ka sa quadratic or sa completing the square, ito, kahit i-mental mo to pwede. Kung marunong. Paano siya makuha? Kaya ba yan? Limited? Sige nga, try mo nga. Dali. Ano na? Nasa circle pa lang tayo eh. Sagot ka ba? Hindi. X minus 3 squared. Y plus 4. Walang squared. Report. Mali ka na, boy. Equals 25. So, check natin kung paano ito ginagawa. So, basically, pag ganito yung given, kung ilalagay lang naman natin siya sa standard form, kaya naman yun actually. Hindi naman yun mahirap. So, paano mo siya gagawin? So, remember, kung familiar ka sa completing the square, magagamit mo yun dito. So, una mong gagawin is pagkasamahin mo yung parehas na variable. So, sa case na to, kung meron kang x squared, tapos meron kang negative 6x, lagi consider natin yung katabi niyang operation, no? So, kung naka minus 6x to, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng minus 6x dito. Then, mag-leave ka na dito ng space para sa pag-completing the square mamaya. Then, add yung addition natin para sa y squared. Then, may 8y dito. So, ikakopy natin yung 8y. Then, plus, blank. Then, equals sa itong negative 11, lipat na natin sa kabila. So, pag nilipat natin yung sa kabila, magiging plus 11. Di ba ganun siya sa equation? Sa linear. Pag nililipat ng tinatawid natin sa equal sign, nagpapalit ng sign. Anyways, ganito yung gagawin. Di ba may dalawa tayo ditong blank? So, mag-add tayo dito ng dalawang blank din para maging balance yung equation. Kasi hindi pwede na sa isang side ka lang nagladagdag, tapos sa kabila hindi. Anyways, so sabi ko kanina, kailangan familiar ka sa completing the square. So, yung completing the square, meron tayong b over 2. Then, parenthesis squared equals yung blank. So, isa-isahin natin to. So, galing dito, meron tayong b na negative 6. So, kung meron ka ditong negative 6, then i-divide mo yun sa 2, magkakaroon ka ng negative 3. So, ilalagay mo dito yung negative 3. Then, pag in-squared mo yun, magkakaroon ka ng 9. So, dahil naglagay tayo ng sa blank ng 9, lalagyan mo to ng 9, pati dito na isa na 9. Para balance. So, same process, gawa ka lang doon ng b. So, meron kang b over 2 equals, para sa kabila to squared mo lang yon, then equals sa blank. So, yung b naman natin dito is 8. So, yung 8 divide mo sa 2 magiging 4. So, maglalagay ka dito ng 4. Then, yung 4 squared magiging 16. So, ibig sabihin, maglalagay ka dito ng 16. Maglalagay ka dito ng 16. And sa case na to, makukuha na natin yung factored form, which is square of binomial siya. So, copy lang yung variable x. Then, kung ano yung nakalagay dito sa una natin, ikakopy mo lang siya. So, minus 3. Then, squared mo yan. Then, plus. Para sa y, ganoon din yung gagawin. So, kung meron tayo itong y, may nakalagay dito na 4 na positive. So, magdadagdag ka dito ng plus 4. Then, naka-squared. Then, syempre, yung right side natin, i-add mo lahat yun. Kung meron kang 11 plus 9 plus 16, ilan lahat yun? So, yung 11 plus 9, that is 20. 20 plus 16, magiging 36. Diba? So, ibig sabihin, ito na yung standard form niya. Yun lang naman yung tanong kung ano yung standard form. Pero kung gusto mong kunin o isabay
yung center tsaka radius, pwede mo rin gawin. Pero gawin natin syempre. So yung center, sabi natin, kung meron tayo ditong HK, kung minus 3, magiging plus 3 siya. Then yung 4 natin na plus, magiging minus 4. And as for radius, syempre, square root mo to. So kung meron kang 36, square root nun is 6. That's correct. Very good. Nagets ba yun? Pero ko siya ginagawa. Oh. Tandaan. It's yun. Pag hindi nyo naintindihan guys, marami ditong beads. Kahit alam nyo na ito eh. Pero kung hindi, andyan. So ngayon, let's say meron tayong number 4 na given. Let's say meron tayong center na 1, 2. Tapos, meron tayong point or meron tayong center. Tapos meron tayong point na 4, 6. So, ibig sabihin guys, hanapin natin yung equation ng circle na may center na 1, 2. Tapos passing through siya sa 4, 6. Ibig sabihin, tatamaan ng circle mo yung 4, 6. So, ano yung magiging equation natin? Paano yung gagawin? So, kung i-visualize mo siya, pwede mo siya isulat as drawing mo syempre. So, 'di ba, sabi natin pag din-drawing natin. Ganyan. So, pag din-drawing natin 'yan, meron tayong 1, 2. Dito 'yon. Then meron tayong 4, 6. So, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Nandito 'yan. So, ibig sabihin, kung ito yung center natin, ito galing dito. Meron tayong radius niyan. So, ibig sabihin, kung gagawa ka ng circle dyan, tatamaan to dapat. Something like that. So, something. Tatama doon. So, ngayon, kailangan natin makuha yung radius. O, paano mo ngayon makukuha yung radius? Kasi sa formula, kailangan natin ng radius doon, di ba? So, ngayon, gagamit ka ng ang gagamitan para makuha mo yung radius. Gagamit ka ng distance formula, kung maaalala. So, ano ba yung distance formula natin? So, yung distance formula, di ba magkakaroon tayo ng D equals ng points natin. Basta ganun. Paliwanag natin. Pero dahil R siya guys, lalagay natin siya as R, no? So, magkakaroon tayo ng R equals ng pwede mo na siya i-diretso square root actually. Tama, kasi naka R squared naman yun eh. So, basta ganun siya. Magkakaroon tayo ng x sub 1 or x sub 2. Depende sa'yo kung anong unahin mo. So, let's say x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. So, yung mga points nga gamitin mo eh. So, kung meron tayong center na 1, 2 and meron tayong point na 4, 6. So, plug mo lang to as x sub 1, y sub 1. Tapos x sub 2, y sub 2. So, x sub 1, y sub 1. X sub 2, y sub 2. So, sa case na to, magkakaroon tayo dito ng square root ng x sub 2 natin is 4 minus yung x sub 1 na 1. Squared natin yun. Plus yung y sub 2 na 6. Then minus yung y sub 1 na 2. Then squared. So ito pwede na to i-mental. So yung 4 minus 1 that is 3, di ba? So 3 squared magiging 9. Then yung 6 minus 2 magiging 4. Then 4 squared magiging 16. And ito magiging square root of 25. And alam natin magiging 5 yun. So ngayon galing dito, pwede na natin makuha yung formula. Ay yung standard form I mean.
So, di ba given yung sender, tsaka given yung radius. So, pwede na yun. So, lagay mo na lang. So, magkakaroon tayo dito ng x. Kung plus, magiging minus. Squared. Plus, yung y. Kung plus, magiging minus din. Squared. Then, equal saan? Saan siya naka-equal? Saan siya naka-equal? Kung meron tayo neto. Sa 25 dapat. Kasi 5 squared dapat yun eh. So, ito may sagot. Sundan. Ganun siya ginagawa. Kala mo naintindihan niya, pero ganyan yan ginagawa. Pero I think malinaw yan. So, let's say naman number 5. Ito mga possible lang tamaan to sa ano nyo. Sa lesson nyo sa circle, no? So, let's say meron tayong x squared plus y squared equals 25. Then, pinapahanap lang dito is yung x-intercept. So, ano yung maging x-intercepts natin? Madali lang yun, di ba? Kasi para makuha natin yung x-intercept, ano bang ginagawa? Nilet lang natin yung y as 0. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng x squared plus 0 squared equals 25. Then, magiging x squared equals 25. Then, square root mo lang siya both side. So, kapag nag-square root ka, magkakaroon ka ng plus minus. Then, square root ng 25 is 5. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng dalawang sagot. 5 tsaka negative 5. So, ibig sabihin, so, magkakaroon tayo ng x-intercept na dalawa. So, nilet natin yung y as 0, diba? So, kung meron tayong ordered pair na xy, ito nilet natin na 0. Meron tayong value ng x na nakuha. So, meron tayong positive 5 tsaka 0 and negative 5 tsaka 0. So, ito yung sa pwede nyo ma-encounter. Ano yun, demon kite. Ewan ko, sana gets nyo. Pero madali lang to guys. Yung pinakamadali sa conics, ang circle.